Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 23 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ipinakilala ni Knight sina Akira at Amelia kay Crow, ang pinakadakilang panday sa buong mundo at isa sa mga dating kasapi ng nakaraang henerasyon ng mga bayani na minsang humarap sa hari ng mga demonyo. Nabigla si Akira nang malaman na ang taong ito mismo ang isa sa mga alamat ng nakaraan, habang si Crow naman ay nagulat din nang makita si Knight na tinawag niyang Nightmare of Adoria. Ipinaliwanag ni Knight na si Crow lamang ang tanging panday sa buong mundo na mapagkakatiwalaan niyang ayusin ang sandata ng kanyang Panginoon at iniwan sa kanya ang responsibilidad bago siya nagpahinga. Maayos na nagpakilala si Akira at ganoon din si Amelia. Alam na ni Crow ang ilang bahagi ng kanilang kwento, kaya agad niyang hiniling na makita ang sandata ni Akira. Matapos suriin ang katana ni Akira, si Yato no Kami, agad na napansin ni Crow ang sobrang paggamit at pinsala nito. Sinabi niyang maayos naman ang pag-aalaga ni Akira, ngunit labis itong naubos sa paulit-ulit na pakikipaglaban. Sa isang tingin pa lang, natukoy niyang nasira ito sa loob ng isang dungeon na halos hindi tinatablan ng pisikal na atake. Tama niyang nahulaan na ito ay sa labyrinth ng continent. Parehong nagulat sina Akira at Amelia sa kanyang kawastuhan. Sinabi ni Crow na maaari pa ring maayos ang espada, ngunit magiging mahirap ang proseso dahil sa mga materyales na kailangang hanapin. Nagpasya si Knight na manatili muna sila sa lugar upang manghuli ng mga halimaw para kumita ng pera at maghanap ng mga kailangan para sa pagkukumpuni. Bagaman aminado siyang magiging matindi ang paghahanap ng mga materyales, tinanggal ni Crow ang talim mula sa hawakan at ibinalik kay Akira ang mga hindi niya kakailanganin. Iniwan niya ang listahan ng mga materyales na dapat makuha at sinabing bumalik na lamang kapag nakumpleto na ang lahat. Umalis si Crow at sinundan siya ni Amelia habang nanatili sina Akira at Knight. Tinanong ni Knight kung susundan ni Akira si Amelia, ngunit sinabi nitong hayaan muna siya dahil kailangan nitong mag-isip ng mag-isa. Samantala, plano ni Akira na kumilos at maghanda sa sarili upang makuha ang mga materyales at salapi na kakailanganin para ayusin ang kanyang sandata. Bago umalis si Knight, iniutos ni Akira na bantayan si Amelia at gamitin ang telepatya kung may mangyari. At bago ito tuluyang tumalon palabas ng bintana, ipinahabol ni Akira ang mensahe, sabihing siguraduhing makabalik siya bago maghapunan. Habang naglalakad si Crow palayo, humabol si Amelia at tinawag ito. Huminto ang panday at tinanong kung may kailangan pa ito. Mahinahon ngunit determinado, tinanong ni Amelia kung totoo bang isa siya sa mga kasapi ng nakaraang grupo ng bayani. Agad naman itong inamin ni Crow, ngunit naging malamig ang tono niya nang banggitin ni Amelia ang kabiguan ng kanilang misyon at ang pagkamatay ng mga kasamahan nilang tao, elf, at beast folk. Inakala ni Crow na siya ay pinupuna at sinabing marahil ay may hinanakit siya sa kanya dahil hindi nakabalik ng buhay ang kanyang mga kababayan. Ngunit mahinahon siyang itinama ni Amelia, sinabing wala siyang galit sa kanya, sa halip, humahanga siya sa kanyang katatagan at lakas ng loob. Ang mahalaga para sa kanya ay ang katotohanang nakaligtas siya at ang dating bayani. Sa taos-pusong tinig, sinabi niyang naniniwala siya sa kakayahan ni Crow at nakiusap siyang turuan siya kung paano lumaban. Samantala, naglalakad si Akira mag-isa sa mga lansangan ng syudad ng Ur habang nag-iisa. Napansin niyang halos walang pumapansin sa kanya, isang katahimikan at kalayaan na bihira niyang maramdaman kapag kasama si Amelia at Knight. Pagdating sa Adventurers Guild, lumapit siya sa counter at humiling na magparehistro bilang adventurer. Binigyan siya ng form ng receptionist na si Mile, isang beastman, at tinanong kung marunong ba siyang magsulat, handa itong tulungan kung kinakailangan. Tumanggi si Akira at sinabing kaya niyang punan ito mag-isa. Habang nagrerehistro, napagtanto niyang hindi siya nakilala ni Mile. Kahit nakasalamuhan na niya noon ang Guildmaster, isa pang paalala ng kanyang kakulangan sa karisma at kung gaano siya madaling makalimutan ng mga tao. Matapos ang proseso, ipinaliwanag ni Mile ang sistema ng ranggo, gold, silver, red, yellow, blue, at gray, kung saan gray ang pinakamababa at panimulang antas.
Inabot niya kay Akira ang kanyang gray rank dog tag na magsisilbing pagkakakilanlan at simbolo ng kanyang ranggo. Tinanong ni Akira kung may payo ito tungkol sa mga dungsyon ng kontinenteng Brute, at ipinaliwanag ni Mile na kailangang maabot muna ni Akira ang yellow rank bago siya payagang pumasok sa mga labyrinth. Binalaan niya itong mas delikado ang mga halimaw sa Brute dahil wala itong malinaw na kahinaan at nangangailangan ng mas nababagay na estilo ng pakikipaglaban. Ngunit nanatiling kalmado si Akira, nagsabing may tiwala siya sa sarili. Napabuntong hininga si Mile at sinabing marami na siyang nakarinig ng ganitong kumpiyansa mula sa mga baguhan na kalaunay na mamatay rin, ngunit hiniling pa rin niyang mag-ingat ito. Umalis si Akira na may matibay na loob na patunayan ang kanyang kakayahan, samantala, nagbabalik ang eksena kina Crow at Amelia. Habang abala si Crow sa pagputol ng kahoy sa labas ng kanyang pandayan, tahimik lang na nakaupo si Amelia malapit sa kanya, ayaw umalis hanggat hindi siya pumapayag na turuan siya. Naiinis si Crow at tinanong kung hanggang kailan siya mananatili roon. Sinabi niyang wala siyang balak magturo at marami nang humingi ng kanyang pagsasanay noon, ngunit lahat ay sumuko dahil sa sobrang hirap ng kanyang training. Hindi ka tatagal, prinsesa, malamig niyang sabi. Ngunit hindi na tinag si Amelia, sinabing isa na siyang silver rank adventurer, kahit na aminado siyang malayo pa ang agwat ng lakas nila. Napabuntong hininga si Crow at tinawag si Knight, na alam niyang nagmamasid sa paligid, at tinanong kung paano niya mapapaalis si Amelia. Sumagot si Knight na ang katigasan ng ulo ni Amelia ay kasing laki ng kanyang gana sa pagkain, isang banayad na paalala na hindi ito susuko. Umiling si Crow at sinabing sa mundong ito, ang malalakas lamang ang nabubuhay, at mas mabuti para kay Amelia na tanggapin ang mga hangganan ng kanyang kakayahan. Pumasok siya sa bahay at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Amelia sa labas, ngunit hindi siya natinag. Mahina niyang sinabi kahit ang mahina. May maliit na pagkakataon pa rin. Tahimik na nakikinig si Knight habang patuloy si Amelia, puno ng determinasyon, lumalaban kami para sunggaban ang pagkakataong iyon. Si Akira, hinahawakan niya na ang sarili niyang tadhana. At gusto kong sundan ang kanyang halimbawa. Gusto kong maging sapat na malakas para lumaban sa tabi niya, pantay, magkasama. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at pagnanais, isang pangako hindi lang para sa sarili, kundi para sa taong kanyang hinahangaan at gustong sabayang tumindig sa harap ng anumang laban. At dito nagtatapos ang kabanta 23 ng may status, as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto niyo ba ng chapter 24? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.